At sa pagkakataong ito, JC at Princess, nasa linya ng telepono si Philippine National Red Cross Chairman at former Senator Dick Gordon para makakuha tayo ng update kaugnay ng ginagawa naman nilang relief assistance sa ating mga kababayan. Magandang hapon po sa inyo, Chairman Gordon. Si Kirby po ito. Good afternoon, Kirby. Good afternoon, Princess. And JC po, sir. Sino? JC, sir. Daisy. Apo. Okay. Sir, apo. Yeah. Kamusta na po ang ginagawa po na pagtulong po sa ating po mga kababayan na naapektuhan po ng bagyong Yolanda? Well, ang pagtulong so far has been to help in the evacuation and to make sure na nasa rescue mode pa tayo, no? Opo. At pagka natapos na ito, we'll go on relief mode kung kinakailangan. That will mean helping the evacuation centers, yung mga tao doon, or yung mga nasiraan ng bahay na walang mga gamit katulad ng mga blanket, mga damit, blanket at kumot at moskitero, mabibigyan sila niyan, no? O di kaya naman ang kailangan ng tubig, kasama yung jerry cans dyan, no? At saka gano'n na rin yung mga ibibigay, halimbawa yung mga hygiene kits kung kinakailangan na para sa buong pamilya, gamit ang buong pamilya. Lahat yan ina-assess. Tandaan mo, ang dami nating sistema nangyayari ngayon. Sa Zamboanga, hindi pa tayo tapos dyan. Malaki-laki pa ang kailangan dyan. Sa Bohol, malaki-laki rin lalo ang kailangan dyan. Lalo dyan. Ito ngayon, hindi pa natin nakikita ang kabuuan because patay ang mga ang communication sa Leyte. Opo. Yun ang inaalala ko dahil mukhang malaki ang damage doon. Sa Samar mukhang hindi masyado pero hindi ko pa alam. Hindi pa tapos eh. Kaya makita natin lahat kung baka may hilahin pa ang ulan nito at magbaha pa. No? So inaabangan pa natin yung mga bagay. Opo. Senator, sa mga inyo pong impormasyon kaugnay po sa inyo pong mga tauhan na may ano po ba yung mga ikukwento po nilang reports kaugnay nga po ng pananalasa ng bagyo sa inyo, sir? Well, karamihan, bumabaksak yung mga kahoy, may mga nakukuryente, merong mga bubong nililipad. Yun so far, nakukuha namin. Hindi pa ako nakakarinig na maraming bahay na nawasak. Opo. Wala pa ako narinig na gano'n. In fact, ang ginawa ko dito sa Red Cross, dahil 25 bayan ito, naglagay ako dito sa Operation Center na isang tao sa Red Cross na nagbabantay ng isang bayan. Opo. At so far, ang dinig namin, yung mga pupunta ng barko, yung ng bagyo, sinasabihan namin, halimbawa, yung mga bintana, lagyan ng masking tape, dahil kumisa pag may bintana sa salamin, sumasabog, no? Sa lakas ng hangin. Pero medyo umina naman ng hangin, pero nag-iingat pa rin tayo, no? Apo. At dapat immobilize yung mga volunteer para makita kagad kung merong kailangan iligtas o anong kailangan nagadalhin doon. So far, yun ang mga ginagawa pa. At malalaman natin yan siguro as habang palabas ito, malalaman natin kung gaano katindi ang tumama dito. At isang ginagawa natin ngayon as usual, yung movement natin, Philippine Red Cross, International Federation of Red Cross, saka Red Cross Society, saka ICRC, magkakasama kami ngayon, nagmi-meeting, para matanto kung anong kailangan gawin na tulong sa mga nasaranta. Di pa kami masyadong makakibo, pero nakahanda na lahat yung mga nasa bodega namin. Meron ng papunta ron. Senator, ano naman po ang nakikita niyo po o ang inyong pong reaksyon sa paghahanda naman po na ginawa po ng ating pamahalaan dahil nagkaroon nga po ng advance information po para po makapaghanda po yung ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa Samar at sa Leyte. Ano po ang inyong reaksyon? Okay naman ang performance ng gobyerno palagi. Hindi, alam mo, ako wala naman akong politika pagdating sa pagtulong at hindi man ako nag-aharap ng problema o nananakit na sisiraan ko pa. Maybe iba ginagawa sa akin yan pero hindi ko ginagawa sa kanila yan. As like I said, even sa international TV, sabi ko, mahusay ang takbo ng gobyerno, yung mga local governments nag-preemptive evacuation, nakahanda na sila. Diyan dahilan rin sa batas na ginawa namin ni Senator Biason. Pareho kaming co-sponsor ng batas ng National Disaster Risk Reduction Law. At umiiral na makabili ngayon ng mga mayor, mga governor, ng mga advance month para sa calamity. Para may mga gamit rin sila, no? At nakakapag-order sila ngayon ng preemptive evacuation upang sa ganoon hindi na masaktan yung mga tao at maituro na mas mahalaga ang buhay sa pag-aari. Opo. At bilang panghuli na lang, Senator, ano po ang aasahan po nila sa Philippine National Red Cross? Gayun din po, ang inyo pong mahalagang mensahe po sa ating mga kababayan. Well, una yung sinabi mong asahan. Ayoko yung salitang asahan Kasi ayoko nagiging palaasa ang Pilipino. Gusto ko ang Pilipino nagsasariling sikap, bumubuhat ng bigat ng problema ng bayan para maging magaan.
So, ang Red Cross, yun ang patakaran. Ibalik ang dignidad ng tao pagka siya naubusan na ng gamit. Ano? And that's why, yung pagbalik ng dignidad, ang binibigay namin. Bawa, unti-unti mga gamit na pangsarili na blanket, yung mosquito nets, dalawa yan ng dalawa, yung banig, yung lalagyan mo ng tubig, tapos tataas siya sa hygiene kit, 5 toothbrush, 5 tuwalya, 5 bars of soap, laundry detergent bar, mga shampoo, kahit na mga sanitary napkins binibigay dyan. At pagkatapos unti-unti papasok na kung maraming manakalap na pera galing sa buong mundo, kumisan nakapagbigay kami ng mga pots and pans, yung mga lutuan, yung mga kasirola, plato, mga baso, para sa ganoon. Unti-unti nakikita nila na meron naman akong gamit kung naubos ang gamit nila. Kung maraming pera pa nakalap, makakapagpatayo tayo ng bahay. Ang Red Cross nakagawa na ng 45,000 homes in the last 6 years. 45,000 bahay ang nagawa dyan. Alright, maraming salamat po sa inyo, Senator Dick Gordon, at ang chairman din po ng Philippine National Red Cross. Magandang araw, sir. Thank you.